Noong 2022, unang beses kong nagtrabaho sa isang malaking electronic factory sa Japan bilang isang OFW. Galing ako sa Bataan at halos 2 buwan pa lang ako noon nang mangyari ang hindi ko malilimutang karanasan. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Kaloy. 3 palapag ang ginagamit sa factory. Nasa 4 palapag ang production line namin. Habang ang unang palapag, loading area. May ika-4 na palapag din sa gusali, pero matagal na itong sarado. Ayon sa orientation, hindi na raw ginagamit dahil luma na ang mga makina at delikado na ang istruktura. Wala ring empleyadong pinapayagang umakyat doon. Hindi naman ako naniniwala sa mga chismis. Para sa akin, baka simpleng storage lang yon. Hanggang dumating ang isang gabing nagbago ang isip ko. Night shift ako noon. 12:00 na ng madaling araw nang mag-anunsyo ang supervisor na kailangan namin mag-overtime dahil may urgent na order. Halos 3:00 na kami natapos. Pagod na ako. Tahimik na ang buong production area. Isa-isa nang nagsisiuwian ng mga kasama ko. Naiwan lang akong mag-isa dahil may naiwan akong gamit sa locker. Pagkatapos kong kunin ang bag ko, sumakay ako sa elevator. Pinindot ko ang first floor. Sumara ang pinto. Unti-unting bumaba ang elevator mula sa 3 hanggang 2. Tapos suminto. Tapos tumunog ito. Napatingin ako sa digital display. Or nanigas ako. Hindi yun posible. Nasa 4 palapag ako. Paano ito umakyat? Dahan-dahang bumukas ang pinto. Madilim. Walang ilaw sa labas. Tanging emergency lights lang ang nagbibigay ng mapulang liwanag sa mahabang hallway. Tahimik din yung lugar. Pero hindi ako lumabas. Paulit-ulit kong pinindot ang close, pero ayaw magsara. Tapos bigla kong narinig. May mga yabag, mabagal at papalapit. Parang may mabigat na sapatos na tumatama sa sahig. Palakas ng palakas ang tunog. Hindi ko pa rin makita kung sino. Nakatitig lang ako sa madilim na hallway. Hanggang sa may unti-unting lumitaw. Isang lalaking naka-uniforme ng factory. Nakayuko ito. Basang-basa ang uniforme niya. Parang may langis o dugo na kumapit dito. Hindi ko makita ang mukha niya. Huminto siya sa tapat mismo ng elevator. Hindi siya gumagalaw. Hindi rin ako makahinga. Bigla niyang inangat ang ulo niya. Doon ko nakita. Durog ang kalahati ng mukha niya. May malalim na hiwa sa noo. Nakabuka ang bibig na parang gusto niyang magsalita pero walang lumalabas na boses. Tumingin siya diretso sa akin. Unti-unti siyang ngumiti at kasabay nun, biglang namatay ang ilaw sa loob ng elevator. Nagdilim ang paligid. Narinig ko ang mabagal niyang paglakad. Papasok siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Paulit-ulit kong pinindot ang lahat ng button. Pero wala. Ayaw gumalaw ng elevator. Mas lumalakas ang yabag. Pakiramdam ko nasa mismong harap ko na siya. Pagkatapos, may malamig na hangin akong naramdaman sa likod ng liig ko. Parang may taong nakatayo sa likuran ko. Hindi ako lumingon. Pumikit na lang ako. Ilang segundo ang lumipas. Biglang bumukas ang ilaw. Sabay nun ay ang mabilis na pagsara ng pinto. Biglang bumaba ang elevator. Napaupo ako sa sahig habang nanginginig. Pagdating sa unang palapag, halos tumakbo ako palabas. Saktong naroon pa ang matandang Japanese na janitor. Napansin niyang namumutla ako. Tinanong niya kung bakit. Ikwento ko ang lahat. Nakinig lang siya. Pagkatapos ay sinabi niyang 4th floor, no go. Nang tanungin ko kung bakit, sinabi niyang mahigit 10 taon na ang nakalipas. May isang maintenance worker na naipit sa isang industrial press sa ika-4 na palapag habang nagre-repair ng makina. Mag-isa lang daw siya noon. Halos hindi na raw makilala ang katawan niya nang matagpuan. Matapos ang aksidenteng yun, isinara ang buong palapag. Simula noon, marami na raw empleyado ang nagsasabing
Kusang humihinto roon ng elevator tuwing 3:00 ng madaling araw. May ilan ding nagsasabing may lalaking naka-uniform ang naghihintay sa bukas na elevator. Akala ng iba, imbentong kwento lang. Pero may 2 empleyado raw roon na lumabas ng elevator para tignan ng madilim na hallway. Kinabukasan, pareho silang nag-file ng resignation. Hindi na nila sinabi kung ano ang nakita nila. Pagkaraan ng ilang linggo, sinubukan kong iwasan ng elevator kapag night shift. Hagdan na lang ang ginagamit ko. Mas nakakapagod, pero mas panatag ang loob ko. Noong nagtatrabaho pa ako bilang warehouse staff sa isang malaking factory sa Japan, sanay ako sa katahimikan ng night shift. OFW ako noon at halos 1 taon na akong nasa kumpanya. Ang trabaho ko, mag-scan ng mga kahon, magbilang ng stock at ihanda ang mga materyales para sa production kinabukasan. Ako nga pala si Gerald. Malaki ang warehouse. Halos kasinlaki ng football field ang loob nito. Ang mga istante ay umaabot hanggang kisame, puno ng mga kahon at pyesa. Sa gabi, kakaunti lang ang tao ron. Madalas 5 o 6 lang kaming naka-duty at magkakalayo pa ang bawat isa dahil magkakaiba ang assigned area. Noong una, wala naman akong kakaibang napapansin. Hanggang sa isang gabi, bandang 2:00 ng madaling araw, ipinadala ako ng supervisor sa pinakang dulong bahagi ng warehouse para i-check ang isang pallet na mali ang inventory. Habang naglalakad ako nun, ang naririnig ko na lang yung tunog ng conveyor. Habang ini-scan ko ang barcode ng mga kahon, bigla akong nakarinig ng tunog. Akala ko may isa pang empleyado. Noong una hindi ko pinansin, pero tuwing hihinto ako, humihinto rin ang tunog. Nang maglakad ulit ako, sumunod ulit. Lumingon ako, pero wala. Mahaba lang ang pagitan ng mga istante. Walang tao. Bumalik ako sa trabaho at sinabi sa sarili kong baka nag-e-echo lang ang tunog ng sapatos ko. Pero habang papalayo ako, narinig ko ulit. Pero mas mabilis na. Parang hinahabol ako. Napahinto ako. Kasabay nun, tumigil din ang yabag. Inabahan ako. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko may nakatingin sa akin mula sa pagitan ng mga istante. Mabilis akong bumalik sa mga kasama ko. Kwento ko yun sa isang Pinoy na matagal nang nagtatrabaho ron. Ngumiti lang siya. Normal na yan. Huwag mo na lang sundan. Medyo nagtaka pa ako nun. Sundan ng alin? Yung mga yabag. Hindi niya na pinaliwanag. Akala ko nagbibiro lang siya. Pero makalipas ang ilang araw, ako na naman ang naatasang pumunta sa pinakang dulong bahagi ng warehouse. Ayoko sana, pero wala akong magagawa kasi trabaho ko yun. Habang nagbibilang ako ng mga kahon, narinig ko na naman ang pamilyar na tunog. Hindi na ako lumingon. Nagpatuloy lang ako. Pero maya-maya, may narinig akong isa pang yabag. Mas mabigat na sa pagkakataong yun. Hindi na isa, 2 na. Magkaiba ang lakad. Isa sa kanan, tapos isa sa kaliwa. Unti-unti akong napapaligiran. Pinilit kong huwag mataranta. Pero nang silipin ko ang sahig, may anino. Parang may paa. Pero walang katawan. Tumakbo ako. Habang tumatakbo ako sa makitid na pagitan ng mga istante, lalo lang dumadami ang mga yabag. Hindi na 2, parang 10. Parang buong grupo ang tumatakbo sa likod ko. Umahampas ang tunog sa simentadong sahig. Pero kapag lumilingon ako, wala naman. Pagdating ko sa dulong bahagi, biglang namatay ang ilaw. Dumilim ang buong warehouse. Tapos bumukas ang emergency lights. Mas lalo akong kinabahan. Huminto rin ang mga yabag. Akala ko tapos na. Hanggang sa may narinig akong mahinang bulong. Hindi Japanese, hindi rin English, pero hindi ko maintindihan. Parang maraming tao ang sabay-sabay na nagbubulungan. Unti-unti akong umatras. Tapos biglang
May malamig na kamay na dumampi sa balikat ko. Napasigaw ako at napalingon. Pero wala pa rin. Kasabay nun, narinig ko ulit ang mga yabag. Ngayon, nasa harapan ko na. May paparating. Kita kong bahagyang gumagalaw ang mga kahon sa dulong bahagi ng hallway na para bang may kung anong naglalakad sa pagitan ng mga istante. 1 hanggang 3. Maraming anino ang dumaraan pero wala akong makitang katawan. Umahangos akong tumakbo palabas ng warehouse. Hindi ko na inisip ang trabaho. Hindi ko na inisip ang supervisor ko kung magalit man siya. Pagdating ko sa production area, hingal na hingal akong napaupo. Tinanong ako ng mga kasamahan ko kung anong nangyari pero halos hindi ako makapagsalita. Noong gabing yon, nag-lockout ako. Nag-undertime ako. Nagpaalam ako sa supervisor ko na uuwi na lang muna. Sinabi ko na lang na masama ang pakiramdam ko. Hindi na rin siya masyadong nagtanong at pumayag naman. Pagkatapos ng gabing yon, hindi na ako muling nagtrabaho mag-isa sa warehouse. Lagi akong nagre-request ng kasama. Hindi naman na nagtanong din ang supervisor ko at binigyan ako ng kasamang Pinoy. Sa mga sumunod na night shift, kahit saan ako italaga, may kasama na ako. Taong 2023 nang mangyari ito. OFW ako sa Japan. Nagtrabaho ako sa isang malaking factory ng automotive parts. Mahigit 6 na buwan pa lang ako noon sa trabaho. Night shift ang permanenteng schedule ko. Alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Isa sa mga assignment ko ang mag-inspect ng mga makina bago magsimula ang production. Kailangan naming tiyaking naka-off ang lahat ng kagamitan kapag break o tapos na ang maintenance. Mahigpit ang patakaran ng kumpanya pagdating sa kaligtasan. May isang lumang makina sa pinakang dulong bahagi ng production area na matagal ko nang napapansin. Malaki yon tapos maingay at kakaunti lang ang lumalapit doon. Kapag nagtatanong ako kung bakit, iisa lang ang sagot ng mga matatagal ng empleyado. Hayaan mo na yun. Akala ko noon dahil luma lang ang makina. Hanggang sa isang gabi, napansin kong kakaiba ang kilos ng mga kasama ko. Eksaktong alas 2 na noon. Lahat sila, tila umiiwas ng tingin sa direksyon ng lumang makina. Hindi ko maintindihan kung bakit. Pero makalipas ang ilang segundo, biglang umilaw ang control panel. Sunod-sunod na umandar ang mga makina. Kasunod nito, ang malakas na tunog ng makina. Napalingon kaming lahat. Nanlaki ang mata ko. Imposible. Kakatapos lang patayin ng maintenance ang main power ng buong linya para sa inspection. Walang dapat umaandar. Lumapit ang supervisor. Sinilip niya ang control panel. Namutla siya at sinabi niyang walang kuryente. Pero sa harap namin, tuloy pa rin ang pag-ikot ng makina. Parang may taong nagpapatakbo nito. Makalipas ang halos 10 segundo, pusa rin itong tumigil. Bumalik ang katahimikan. Walang nagsalita. Kinabukasan, tinanong ko ang isa kong kababayang matagal nang nagtatrabaho ron. Ngumiti lang siya at sinabing, "Wag mo na lang isipin." Pero habang tumatagal, lalo akong naku-curious. Halos gabi-gabi, eksaktong alas 2, usang bumubukas ang makina. Hindi pumapalya, parang may sariling oras. 1 linggo matapos yun, naatasan akong mag-imbentaryo sa bahaging malapit sa lumang makina. Ako lang mag-isa. Habang nagsusulat ako sa clipboard, ay narinig akong boses sa likod ko. "Konbawa." Napalingon ako. May lalaking Japanese na nakasuot ng lumang uniform ng factory. Mga 50 anyos siguro yon. Nakangiti ito. Akala ko, maintenance staff. Magalang akong yumuko. Ngumiti rin siya. Pagkatapos, tinuro niya ang makina at sinabing mag-ingat daw ako doon. Tinanguan ko lang siya. At mula nun, halos gabi-gabi ko na siya nakikita. Minsan nakatayo lang siya. Minsan, tinitignan ng makina. Hindi siya mukhang nakakatakot. Sa katunayan,
Pakiramdam ko mabait siyang tao. Hindi ko lang alam kung bakit hindi siya kinakausap ng ibang empleyado. Isang gabi, tinanong ko ang supervisor kung sino yung matandang operator na laging nandun. Nagtaka siya at tinanong kung sino. Ang sabi ko, yung matandang nakatayo lagi malapit sa lumang makina. Napatingin siya sa direksyong tinuturo ko. Wala naman daw siyang nakikita. Napatawa pa siya at sinabing baka puyat lang ako. Hindi ko na lang pinilit, pero alam kong may tao ron. Nakikita ko yung matanda. Narinig ko pa nga yung binati ako kanina. Lumipas ang ilang araw, dumating ang gabing hindi ko malilimutan. Ako na naman ang naka-duty malapit sa lumang makina. Mag-aalas 12 na ng hating gabi noon. Tahimik ang buong production area. Nakapatay ang main power. Habang hinihintay ko ang supervisor, nakita ko na naman ang matandang operator. Nakatayo lang siya sa tabi ng makina. Ngumiti siya sa akin. Ngumiti rin ako pabalik. Pagkatapos, tumingin siya sa relo niya. Eksaktong tumama sa alas 12. Biglang umandar ang makina, kasabay ng malakas na tunog nito. Pero ngayon, hindi lang makina ang gumagalaw. Dahan-dahang lumalapit ang matandang operator. Tumayo siya mismo sa harap ng umiikot na makina. Gusto ko siyang pigilan. Sir! Tumakbo ko papunta sa kanya. Pero hindi siya lumingon. Nakangiti lang siya. Paglapit ko, bigla siyang humakbang palusong. Diretso sa umiikot na makina. Napahinto ako. Imposibleng gawin yun ng tao. Pero mas lalong imposible ang sumunod. Hindi siya tinamaan. Hindi siya nadurog. Hindi rin siya naipit. Unti-unti lang siyang naging malinaw hanggang sa naging parang usok. At sa harapan ko, tuluyan siyang naglaho. Kasabay ng pagkawala niya, kusa ring tumigil ang makina. Bumalik ang katahimikan. Hindi ako makagalaw. Nanigas ang buong katawan ko. Narinig ng mga kasamahan ko ang sigaw ko kaya agad silang tumakbo papunta sa akin. Paulit-ulit kong sinasabi na may lalaking pumasok sa makina, pero pagdating nila, wala nang kahit sino. Kinabukasan, ipinatawag ako ng isang matandang Japanese na supervisor na mahigit 30 taon nang nagtatrabaho sa factory. May pinakita siya sa aking isang lumang photo album. Isa-isang pinakita ang mga dating empleyado hanggang sa tumigil siya sa isang litrato. Nanlaki ang mata ko. Siya yun. Ang matandang operator na lagi kong nakikita. Parehong pareho. Tapos tinuro ko yun sa supervisor. At sinabi niya sa akin na ang pangalan daw ng operator na yun ay Sato. Siya daw ang operator ng makinang yun. 15 taon na ang nakalipas, nagkaroon ng aksidente habang overtime. Naipit siya sa mismong makinang yun. Hindi na daw siya umabot ng buhay sa ospital. Pagkatapos nun, hindi ko na muling nakita ang matandang yon. Pero hanggang ngayon, ayon sa mga kasamahan kong naiwan sa factory, may mga baguhang empleyado pa ring nagtatanong kung sino ang matandang lalaking nakikita nila. At sa tuwing maririnig nila ang tanong na yon, tahimik na lang silang nagkakangitian. Ako nga pala si Rodel, isa akong bagong OFW sa Japan. Halos 2 linggo pa lang ako nun sa isang malaking factory. Mahirap ang trabaho, pero tinitiis ko dahil gusto kong makatulong sa pamilya ko sa Pilipinas. Maayos naman ang lahat noong mga unang araw. Tahimik ang mga katrabaho ko at disiplinado ang sistema sa factory. Bago magsimula ang shift, inilalagay namin ang mga gamit namin sa kanya-kanyang locker sa locker room. Pero may napansin akong kakaiba. Pagkatapos kong ilagay ang bag ko, isinara ko ang pinto ng locker hanggang marinig ko ang pag-click ng lock. Paglingon ko para isuot ang helmet ko, bigla akong may narinig na mahinang tunog. Pagharap ko, nakabukas na naman ang locker. Napakamot ako sa ulo ko. Siguro hindi ko lang nasara ng mabuti, sabi ko pa. Sinara ko ulit. Sinigurado kong nakasara talaga. Pero ilang segundo lang ang lumipas,
Bumukas uli yun. Paulit-ulit itong nangyayari sa loob ng ilang araw. Sa tuwing magsisimula ang shift o matatapos ang trabaho, parang laging may nagbubukas nun. Sinubukan kong ilipat ang bag ko sa ibang pwesto sa loob. Baka may nakaharang lang. Sinilip ko rin ang bisagra at kandado pero wala naman akong nakitang sira. Hindi ko na lang pinansin. Isang gabi, overtime kami kaya halos wala ng tao sa locker room. Tahimik na nun. Yung naririnig ko na lang, tunog ng bentilador at mga tunog ng makina sa malayo. Natapos akong magbihis at isinara ko ulit ang locker. Paglingon ko para kunin ang tubig ko, narinig ko na naman ang pamilyar na tunog. Napabuntong hininga ako. Pagharap ko, hindi ang locker ang una kong nakita. Sa likod nito, may isang itim na figura ng babae. Lumulutang siya. Lumulutang siya mula sa sahig. Mahaba ang buhok na nakatakip sa mukha niya. Hindi siya gumagalaw. Wala akong marinig na paghinga o anumang ingay. Nakatayo lang siya o mas tamang sabihing nakalutang. Nanghina ang buong katawan ko. Hindi ako makagalaw. Pakiramdam ko nun, biglang lumamig ang buong locker room kahit nakabukas ang heater. Ilang segundo kaming magkaharap. Pagkurap ko, bigla siyang naglaho. Parang usok na unti-unting nawala sa hangin. Hindi ko na hinintay pang may mangyari ulit. Agad akong tumakbo palabas ng locker room. Kinabukasan, ikuwento ko ang nangyari sa isang kasamahan kong Pilipino at Hapon. Ngunit imbis na paniwalaan nila ako, nagtawanan lang sila. Imahinasyon mo lang yan eh, kung ano-ano kasing iniisip mo. Dahil sa reaksyon nila, tumahimik na lang ako. Pero ilang araw ang lumipas, napansin kong may ilang empleyado na ring umiiwas sa locker room kapag gabi. May ilan ding nagsasabing may kakaiba silang pakiramdam sa bahaging yon ng factory. Nakarating pala sa may-ari ng kumpanya ang mga kwento. Hindi nagtagal, nagpasya siyang ipalinis at pabasbasan ng buong locker room. May dumating na pare para isagawa ang pagbasbas sa buong lugar. At mula noon, may napansin agad akong malaking pagbabago. Hindi na kusang bumubukas ang locker ko. Nawala rin ang mabigat na pakiramdam sa loob ng locker room. At higit sa lahat, hindi ko na ulit nakita ang babaeng yun na lumulutang. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano talaga yung nakita ko. O baka namalikmata lang ako. Ako si Ronnie, isang Pinoy na nagtatrabaho bilang cleaner sa isang factory sa Japan. Hindi tulad ng mga production worker, trabaho kong linisin ang iba't ibang bahagi ng gusali, kabilang ang rooftop kung saan nakalagay ang mga cooling unit at exhaust fan. Tuwing madaling araw, bandang 3:00, doon ako pinapadala. Tahimik ang buong factory sa oras na yon at malamig sa rooftop. Isang gabi habang nagwawalis ako sa rooftop, may napansin akong isang lalaking nakatayo malapit sa gilid ng gusali. Nakaputing helmet siya at suot ang uniforme ng factory. Nakatalikod lang siya. Akala ko, isa siyang maintenance worker, kaya hindi ko na pinansin. Pero isang segundo lang ang lumipas, bigla siyang umakyat sa mababang harang ng rooftop. Napasigaw ako. "Hoy! Delikado yan!" Hindi man lang siya lumingon. Sa harap mismo ng mga mata ko, tumalon siya. Nabitawan ko ang walis at mabilis akong tumakbo papunta sa gilid ng rooftop. Sigurado akong makikita ko ang katawan niya sa baba. Pero pagdungaw ko, walang tao. Walang bakas ng pagbagsak. Wala ring bakas ng dugo. Nanginginig akong bumaba at sinarili na lang ang nakita ko kasi alam kong wala namang maniniwala sa akin kung sabihin ko man yun, dahil kung meron ngang nahulog dun, dapat meron ang nagkagulo sa baba, pero wala. Pagkatapos nun, kapag ako ang na-assign sa rooftop tuwing madaling araw, hindi na ako lumalapit sa gilid ng gusali.
Hindi ko akalain na ang pinaka nakakatakot na shift ko bilang barista manggagaling sa isang taong ayaw lang umalis. Tawagin nyo na lang akong Kim. Sa isang maliit na coffee shop ako nagtatrabaho noon, yung tipong tahimik lang, pang night owls at may mga nagre-review. Nasa dulo siya ng kanto, medyo malayo, kaya paggabi, halos wala nang makikitang tao sa labas. Isa ako sa mga naka-assign sa closing shift at noong gabing yon, mag-isa lang ako. Bandang 11, nag-umpisa na ako magligpit. Isa-isa nang umaalis ang mga customer. May 2 estudyante na nagre-review. Umalis na rin sila. Isang couple na tahimik lang sa sulok. Sumunod na rin. Hanggang sa napansin ko, may natira pang isa. Isang lalaki. Nasa pinakadulong mesa, malapit sa bintana. Hindi siya gumagalaw. Nakayuko lang. Nakatingin lang siya sa tasa niya. "Sir, last customer na po kayo ah." Paalala ko. Hindi na siya sumagot. Akala ko, hindi niya ako narinig, kaya lumapit ako ng konti. Sir, magsasara na po kami maya-maya." Doon lang siya gumalaw. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin at kahit medyo masakit na ang mata ko, napansin ko agad na may kakaiba. Kakaiba yung balat niya. Hindi pang ordinaryong tao. Isa pa. Isang kape pa. Napalingon ako sa oras. 11:50 na. Malapit na kami magsara. Pero normal lang naman na may last order. "Sige po sir." Sagot ko na lang. Habang tinitimpla ko yung order niya, hindi ko maiwasang sumulyap sa kanya. Hindi pa rin siya gumagalaw. Hindi rin siya umiinom. Nakatitig lang siya sa tasa kahit wala pa yung bagong kape. Pagdating ko sa mesa niya, nilapag ko yung order. Sir, eto na po." Hindi siya agad kumilos. Ilang segundo pa ang lumipas bago niya dahan-dahang hinawakan ng tasa. At doon ko napansin, yung kamay niya, sobrang puti at parang malamig tignan. Hindi ko mapaliwanag pero parang hindi talaga normal. Bigla kong kinilabutan. Sir, pagkatapos niyo po magkape, magsasara na po kami in a few minutes." Sabi ko ulit. Tumango lang siya. Bandang 12:05 AM, sarado na dapat kami. Patay na ang kalahati ng ilaw. Nakalak na rin ang pinto. Pero siya, nandun pa rin. Nakaupo, tahimik at nakayuko. "Sir, magsasara na po talaga kami." Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. At doon ko mas nakita ng malinaw ang mukha niya. Wala siyang emosyon. Walang buhay ang mga mata. At parang hindi ko napansing kumukurap siya. "Hindi pa ako tapos." "Sir, bukas na lang po kayo bumalik." "Hindi. Dito lang ako." Matapos niyang sabihin yun, tumahimik ang buong shop. Nawala ang tunog sa paligid. Kahit yung aircon, parang biglang humina. Hindi ko na alam kung bakit. Napatingin ako sa sahig habang paatras akong bumabalik sa counter. At doon, may napansin ako. Sa ilalim ng upuan niya, wala akong nakitang paa. Natigilan ako. Hindi ko agad tinignan ulit. Baka mali lang ako. Baka natatakpan lang ng mesa. Pero nang laksan ko ang loob kong sumilip ulit, doon na ako tuluyang kinabahan. Kasi tama ako. Wala siyang paa. At parang bahagyang nakaangat ang katawan niya sa sahig. Dahan-dahan ako napatingin sa kanya ulit. At sakto, nakatingin na siya sa akin. Diretso. Hindi kumukurap. Tapos bigla siyang ngumiti. Bigla akong naramdaman na parang mas lumamig ang buong shop. Yung aircon,
Parang naging kasing lamig ng yelo ang hangin. "Sir, kailangan ko na po talagang magsara." Nanginginig na ang boses ko. Hindi siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo at doon ko nakita ng malinaw. Hindi talaga siya nakatapak sa sahig. Bahagyang nakaangat ang katawan niya. Unti-unti siyang lumutang paalis ng mesa. Wala ko narinig na tunog. Tapos, pumunta siya papunta sa akin. Napaatras ako agad hanggang sa mapasandal ako. Hindi pa ako tapos. Parang nasa tabi ko na siya kahit ilang hakbang pa ang layo niya. Hindi ko na kinaya. Tumakbo ko papunta sa likod, sa maliit na storage area. Halos madulas pa ako sa pagmamadali. Sinara ko ang pinto. Tapos nagtaka pa ako kasi biglang tumahimik. Pinilit kong hindi huminga para hindi niya ako marinig. Hanggang sa may narinig akong tunog sa labas. Parang may gumagalaw sa sahig. Parang may kinakaladkad. Tapos unti-unting lumalapit sa pinto. Yung boses niya, sobrang lapit. Hindi pa ako tapos. Napaatras ako habang nanginginig. Buksan mo na to. Hindi ako makasagot. Sino ba namang sasagot sa ganun? Natatakot ka na. Alangan namang sagutin mo pa, diba? Tapos biglang kumalabog ang pinto. Isang malakas na hampas. Napaupo ako sa sahig. "Kim, dito lang ako." Paulit-ulit. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nandun. Hanggang sa biglang nakatulog na lang ako. Pagkagising ko, umaga na. Naglakas loob na rin akong sumilip. Wala nang tao. Wala na siya. At nang lumabas ako, nanlaki ang mata ko. Yung mesa niya, nandun pa rin ang tasa, pero wala nang laman. At sa ibabaw ng mesa, may tubig, hindi kape. Parang tumulo lang, galing sa kisame. Hindi ko alam kung bakit merong ganong nilalang doon. Hindi ko makakalimutan yung karanasan kong yun. At matapos yun, nag-resign na rin ako. Ayoko nang bumalik doon. Hindi ko na kayang mag-duty pa ulit tapos walang kasama. Yun lang naman po yung kwento ko. Hanggang dito na lang. Salamat. At dito naman tayo sa mga nagpapa-shoutout. Pa-shoutout po, silent listener from Pampanga. Mula yan kay Apple Reyes. Shoutout din kay Psycho Mantis 666. Pati na rin kay Vincent Reyes ng Cavite. Pa-shoutout po, Julie Sibilia, listening from Jeddah, Saudi Arabia. At sa mga nurse daw sa LDR at Sulaiman Al-Habib, Muhammadiyah Branch. Sana po tama yung pronunciation ko. Yun lang naman yung mga shoutout natin. Sa mga magpapa-shoutout pa, alam nyo na yan. Comment lang kayo sa story natin ngayong araw. Yun lang naman. Salamat.